So hi guys, welcome to my channel. So for today's video ay papakita ko sa inyo kung paano ko gawin ang sabay-sabay na cakes. Yes, nagkasabay-sabay itong tatlo nating cakes ngayong weekend. So ayan, ang unang ginagawa ko is yung fondant para at least ma-rest ko kasi talagang hindi ko siya nagawa ng advance. So nagawa ko lang siya ng umaga. So this is Friday tapos Saturday ang delivery. So ginawa ko ng Friday ng umaga itong fondant para at least mag-rest pa siya ng konti bago ko siya i-cover sa cake. So from scratch ang ating fondant. So gumamit ako dito ng 1 kilo yata ng marshmallow ito. Yung isang pouch or isang bag ng marshmallow, yun ang ginamit ko. And then ayan na nga. So sugar lang po, powdered sugar at saka marshmallow and water lang ang ating ginamit. So ito yung 3 ingredients fondant. So kino-cover ko lang siya ng cling wrap para natin i-rest. And then, ang sinusunod ko na ay yung ating ganache. Sa water ganache or sa chocolate ganache, water ang ating ginagamit. So, gumamit din ako dito ng 2 kilos kasi may isang 2-tier na fondant at isang 1-tier na medyo malaki ang gagawin nating cake. So, ginawa ko ng 2 kilos siya. Tapos, yung isa natin ay soft icing. So, ayan, nag-uumpisa na ako maglagay ng mga filling. So, naglagay din ako dito ng caramel sauce. And then, nilagyan ko lang sa side ng ating ganache para hindi mag-overflow ang ating caramel. So, ayan. So, preparation. Grabe ito, guys. Kasi hindi ko talaga siya, a day lang siya. A day, then tomorrow yung kanyang delivery. So, medyo hectic, no? Hindi ko. Tsaka, nakapag-start yata ako nito mga 2:00 na. Mga 2:00 sa 3:00 na ako nakapag-start nito ng Friday. So, ayun nga. Inuna ko lang talaga sa umaga yung ating marshmallow para mag-rest. Kasi mahirap din gamitin ko masyado pang malambot at mainit-init pa. Then, sinunod ko nga itong ganache kasi kailangan din mag-rest. Tapos, hindi ko nga siya kaya pinasok ko din sa ref itong ganache ng about 20 minutes kasi nga 2 kilos siya, medyo marami, matagal siyang mag-set. And then, ito namang ating mga cakes ay galing na din yan sa ref kasi nga, binake ko siya a night before. So, pag naibig na natin lahat, hindi na gaanong stressful. Basta sa decoration at ito na lang na pag-a-assemble ang problema natin. So, meron pa naman akong gabi and then kinabukasan. So, ganito ako magawa. So, inuuna ko nga muna itong pag-ganache bago natin i-cover ng ating fondant. At yung soft icing naman, hinuhuli ko yan kasi medyo mabilis lang naman ang pag-soft icing natin, di ba? So, kung Friday ngayon, tomorrow ko na gagawin yung 2-tier natin na soft icing for 18th birthday. Hindi tayo dun kabado kasi alam nyo naman, kung mga bakers, home bakers kayo, alam nyo naman pag soft icing, hindi tayo kabado. Unlike sa mga fondant na medyo grabe talaga, intensive ang trabaho pag fondant, grabe. Kaya ito yung binabayaran sa atin sa fondant. Kasi nga, ang tagal gawin at talaga naman pong ubos ang lakas mo sa paglalano pa lang ng fondant at itong ganache, my God. So, ito na, pangalawang cake na tayo. Itong pangalawang cake naman is 1-tier lang ito pero 8x5 at medyo nahirapan tayo dito, guys, kasi makikita nyo mamaya ang design. So, ito yung inuna ko. Ito talagang inuna ko, gabi ko na siya ginawa. At least, ang program ko is matapos ko ng gabi. Kasi kailangan tomorrow nga yung soft icing. At yung isa pang 2-tier na fondant is medyo hapon na. Kaya, may time pa ako pero ako pa magdi-deliver nito, guys. Kaya medyo talagang ang oras natin kailangan nating i-budget, di ba? Kailangan natin maging systematic at kung paano natin matatapos in time. Okay? Kasi ako talaga medyo ako pagdating sa ganyan talagang medyo tawag dito na napapraning ako pag kulang na sa oras. Hindi ko na ewan ko ba, talagang hindi ako katulad ng iba na okay lang kahit under time pressure, okay lang sila, nagagawa nila. Ako hindi. Talagang praning na ako pag medyo kulang na sa oras. So, eto na, mag-start na tayo mag-cover ng ating 1-tier na princess theme cake or castle theme cake. So, ayan.
Hindi ako dito, ayan, sa una ito okay pa kasi suklob ang ginamit natin. So, easy lang yan. So, ang ating fondant ay kayang-kayang gamitin para sa ating suklob method. Hindi yan mapupunit, guys. Nakita nyo? Medyo nag-ano lang siya, mayroong bubbles kasi hindi ko siya nalagyan na ng water para dumikit or kaya shortening. So, ayan, ganyan. So, ito na, itong para naman ito doon sa ating cover. Kasi nga nakita ninyo, marble type at black pa. So, hindi bagay sa atin. Nagkaubusan ng drum. Kaya wala akong drum. Ito nga ang nakuha ko, yung square na lang. So, ganito ako mag-cover pag square. Ayan, medyo magastos talaga sa fondant ito. So, at least madali at hindi ka na magpuputol-putol pa. So, yun ang technique ko dyan. Pag square or rectangular ang inyong gagamiting board. Dito naman, ayan nga, castle nga ito. Dito talaga medyo nahirapan at ang grabe din ang oras na kinain. Ang hirap pala nito, guys, na yung magagawa ka ng mga tower, my God. Pero hindi ko na yata napakita sa inyo. The next morning na ito, kasi ayan, may kape na ako. So, next morning na to, guys, hindi ko na napakita lahat sa inyo ang paggawa ng tower kasi talagang na medyo nahirapan ako, guys. Napakabusisi. So, ito na yung ating soft icing. So, ayan, morning na to. Sabi ko, unahin ko kasi nagawa ko na rin yung castle na cake. So, okay na tayo. Nakikita nyo dyan sa side. Medyo okay. Ginawa ko hanggang siguro 12 o'clock midnight ako natapos. Pinutol ko na kasi kailangan din natin mag-rest. Hindi naman natatapusin natin kasi may umaga pa naman. Sabi ko, gigising na lang ako ng maaga. So, ito na nga ang soft icing. Ayan, nakikita nyo. Diba? Mabilis lang talaga itong gawin, guys, kasi nga hindi siya maraming detalye. So, ayan, i-cover mo lang siya ng ating whipped cream. So, sa whipped cream, iba ang ginamit ko dito. Okay. So, bumalik tayo sa ating whip it. Bakit kaya? Comment na lang kayo dyan sa baba. Ayan. So, ayan, flowers lang kasi nga for 18th birthday ito. Pero hindi sinabi sa akin ni client. So, wala akong nilagay na 18. Wala akong nilagay candles. Basta sabi niya, ganon. Okay. So, yun. Okay naman. So, ayan na. So, ito na nga ang ating castle. At ito naman ang ating 2-tier na may cupcake. So, yan ang ating castle. Okay na. Pero maglalagay pa tayo ng mga gold dyan. So, hindi pa talaga yan talagang tapos. Tinapos ko lang ito at binax ko para at least, ayan, yun sa 2-tier natin. So, yun. Ayan, ano pa ako niyan, magkukulay pa ako ng gold. At least yan na lang. Then after that, meron pa tayong cupcakes niyan in solo box. So, ayan, siguro, ito naman, nilagyan ko na ito ng, itong pang 2-tier natin, nilagyan ko siya ng, tawag dito, shortening. So, ito sabi ko sa isip ko, kailangan ko na itong makover ng fondant kasi kailangan mag-rest. Kasi kung gusto mong ng fondant, kailangang i-rest mo na magtumigas yung fondant para hindi ka na mahirapan mag-design. So, ayun nga ang ginawa ko. So, kinover ko muna siya ng fondant. So, ayan. Pagka-cover ko, set aside ko muna yan. Although yan, nakita nyo, tapos na. So, ayan. Tinapos ko muna kahit mamayang hapon pa yan. Kasi, magdi-deliver ako. Mahirap mag-deliver. Tapos may iniisip ka pa. So, tinapos ko yan. Konting detalye na lang. At ito nga, yung kasama nitong castle, ang dami talagang ginawa. No? Itong castle naman, may 36 cupcakes na sa solo box. So, ayan. Pero nilagay ko sa isang box, diba? Kasi nga, wala akong paglalagyan. Kaya doon ko na muna linagay for safety reason. Pero ito na nga, nagpatulong na ako sa pag-assemble nitong solo box. Habang ako'y nagagawa, ina-assemble na itong solo box. At inilagay ko na siya sa solo box. So, ayan, ganyan ang itsura niyan. So, ayan. Nasa isang tabi na yung ating 2-tier. So, ito na maglalagay. So, deliver tayo, guys. Deliver ng cake. Ayan, nandun sa likod. Yan. So, yun, guys. Deliver na natin yung yung dalawa. Grabe, ang init. As in. Pero nandito pa yung isa natin. Eto. Yan. Oh. I-deliver ko ulit yan mga 4. Tapos yung cupcakes natin nandito din. So, yan. Lalagyan natin siya ng icing. May caramel muna. Ito ang icing natin. Tapos ito yung ating cake. So, tinapos ko na yan bago mag-deliver yung dalawa para hindi ako masyadong maghabol ng oras.
Kaya tingnan mo, alas 3 na, isang oras na. So, ayan guys, kung nagustuhan mo ang ating video, please like, share, and don't forget to subscribe. So, ayan guys, i-deliver na natin itong last cake natin. Sana maging maayos na may deliver natin. Malapit lang dito sa Zamora. Jollibee ulit. Kanina Jollibee Calaw. Then sa Carmona, Makati. Ngayon Jollibee, Zamora. So, samahan nyo ako ulit. Mag-isa na lang ako. Wala na akong kasama. Iniwan na ako dito. So, ayan. Hope hindi tayo mag-traffic. Kasi alas 5 ko daw. 4:27. So ito na nga guys, magdi-deliver na tayo at malapit lang to sa amin, pero nag-waste pa ako guys para talagang sigurado kasi nalilito ako sa mga Jollibee, sa karamihan ng Jollibee. So alam ko naman yun, pero para sigurado, praning nga ang lola nyo, diba? So ayan, ini-enjoy ko na lang yung ating pag-deliver. Tamang sounds lang tayo, pero mukhang baka makapiright tayo, kaya aalisin ko yata. So ayan, so samahan nyo ako sa pag-deliver. Diba, ang kulit ng lola nyo, nagda-drive pero kung ano-anong kinakalikot. Wag nyong gagayahin. Joke lang. So ayan na, palapit na tayo. Grabing sound trip, pero nakaka-relax ang ganito guys, yung nagda-drive ka lang tapos hindi mo hinahabol ang oras. Yan ang tip ko para sa mga lalo katulad ko new driver, kailangan wag tayong maghahol sa oras, at kahit pa nga old driver na kayo, kasi ang hirap pag hinahabol nyo ang oras talaga naman, tapos may cake ka pang dala. Ayan, Diyos ko. Pero ako dyan, relax lang ako, tinitignan ko lang yung cake, okay naman, at inilalagay ko lang pala sa sahig, hindi ko na ipakita sa inyo. So nakalagay lang siya sa lapag para 2-tier pa naman yan, para katulad niya na lulubak-lubak. Ang daming lubak kaya dito, kaya naku, kailangan talaga ano mo, Diyos ko, nakakaloka. Sa sarap mo ng pagdadrive mo, bigla ka na lang di mo, diba? Hindi mo makita yung dinaanan mo. Nabigla ako doon. So ayan na guys, ayan, thank you for watching ha. So ito na, i-deliver na natin sa Jollibee. Napakahirap pa namang parking dyan. So dito na tayo guys. Problema, wala tayong parking. My God, saan ba tayo pwede dito mag-parking? Pwede ba dyan sa gitna? Hirap ng parking dito. So bababa na tayo guys.